Sa gitna ng kontrobersyang bumabalot sa pamilya Pempenko, muling naging laman ng usap-usapan ang inang si Raquel Pempenko matapos ang kanyang tila matapang na pag-amin sa bansag na ikinabit sa kanya ng publiko ang pagiging evil queen. Matapos lumabas ang libro ni Jake Zyrus na I Am Jake, maraming revelasyon ang nagbigay ng ingay sa buhay ng dating kilalang Charis Pempenko. Isa na rito ang umano'y hindi pagpanig ng ina sa anak nang ito'y maglahad ng pang-aabusong naranasan sa kanyang kabataan. Sa halip na yakapin ang hinanakit ng anak, mas nagpatibay pa umano ang distansya sa pagitan nilang mag-ina. Kasabay nito, isinulat din ni Jake kung paano niya naramdaman na tila siya'y naging instrumento lamang para sa kaginhawahan ng pamilya, habang ang mga pinagpaguran niyang yaman ay hindi niya lubos na natamasa. Ngunit sa kabila ng panibagong unos na tumama sa kanilang pamilya, buong tapang na nagsalita si Raquel sa kanyang social media account. Sa isang tila puno ng hinanakit at pagtatanggol sa sarili, sinabi niya na matagal na siyang sanay sa mga mapanirang salita at panghuhusga ng mga tao. Inamin niya na tanggap na niya ang bansag na Evil Queen, tila isang palamuti na ipinatong sa kanyang ulo ng mapanghusgang mundo. Sanay na akong tawaging masama, ani Raquel sa kanyang post. Kung yan ba ikakasaya nyo, tanggap ko na ang pangalan kong Evil Queen. Bagamat hindi niya direktang pinangalanan ang kanyang anak, ramdam sa kanyang mga salita ang bigat ng kanyang damdamin. Mistulang isang inang pilit ipinapahayag na sa kabila ng lahat ng batikos na natatanggap niya, siya pa rin ang ina na nagsumikap para sa kapakanan ng kanyang anak. Isa rin sa mga patutsada niya ang tila pagbabalik tanaw sa panahon kung kailan umangat si Jake sa kasikatan. Andyan ka sa kinalalagyan mo dahil sa evil queen na to, saad niya, isang pahayag na puno ng paninindigan na tila nagpapaalala na hindi mabubuo ang tagumpay ng anak kung wala siya sa likod nito. Ngunit sa kabilang banda, hindi lahat ng netizens ay nakisimpatya sa kanyang mga salita. Marami ang nagsasabing, tila ba hindi pa rin natututo si Raquel sa paglipas ng panahon? Sa halip na patahimikin ang kontrobersya, tila lalo pa nitong pinalalim ang sugat sa pagitan nilang mag-ina. Marami rin ang nakapansin na tila may pagkakapareho ang sitwasyon nila ni Chloe San Jose, ang nobya ni Carlos Yulo, na kasalukuyang nasa sentro rin ng sigalot sa pamilya ng sikat na atleta. Habang ang ilan ay nagpahayag ng pagkaawa sa kalagayan ni Raquel bilang ina na iniiwan ng anak, marami rin ang nagsasabing ang kanyang mga salita ay mistulang pagpapakita ng pride na hindi pa rin handang tumanggap ng pagkakamali. Sa mga linyang kanyang binitawan, ramdam ang panunumbat ng isang inang nararamdaman na siya'y nalimutan. Hindi man lamang nabigyan ng pagkilala sa lahat ng kanyang isinakripisyo. Ngunit sa bawat salitang kanyang sinambit, nag-iwan din ito ng bakas ng isang pusong hindi pa rin ganap na nagpapakumbaba. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Jake Zyrus sa mga naging pahayag ng kanyang ina. Sa gitna ng katahimikan, ang sigalot sa pagitan nilang mag-ina ay nagsisilbing paalala kung paano maaaring masugatan ang pamilya dahil sa salitang hindi nasambit, sa hinanakit na hindi naibsan, at sa pagmamahal na tila nawaglit sa gitna ng kasikatan. Sa huli, ang kwento ng pamilya Pempenko ay isang salamin ng maraming pamilyang Pilipino kung paanong ang pangarap na hatid ng tagumpay ay maaaring maging mitsa ng pagkaputol ng ugnayan at kung paanong ang pagmamahal ay maaaring mapalitan ng hinanakit kapag ang pamilya ay hindi natutong magpatawad.